medyo naging emotional siya kanina. Kasi in real life, may mga linya kasi sa pelikula na ramdam, ako, I'm speaking for myself, ramdam na ramdam naming dalawa, lalo na nung, say we be best friends in the movie and in real life, para kami magkapatid. At may linya kami na, pag mabubuhay ka uli, ikaw ang guardian angel ko, parang ganoon. Because sa totoong buhay, ganun siya sa akin. So, nung nagdadab kami, may mga times na natatawa kami kasi nakikita namin yung sarili namin. Dalawang kaibigan na tapos mag-aaway. Hindi pa kami nag-aaway sa totoong buhay. Pero yung minsan, you argue and then yung babati kayo and you know, hindi po I don't want to give it away. Pero sa ganoong punto, naramdaman namin, kaya may time na nagdadab kami, hindi namin alam bakit kami lumulong. Thank you po. Kay Fiam na lang last, how do you feel na ikaw ang napili ng Nathan Studios, of course ni Ibiang, na mag-dub? Nung una po, nagdadalawang isip ko ako, totoo. Kasi hindi ko alam if kakayanin ko ba. Kasi as a baguhan naman po dito sa industriya, hindi ko po alam yung mga dapat gawin, hindi ko alam yung galawan. Dahil sa dubbing po, ikaw mismo talaga yung mag-a-adjust dun sa emosyon nila. Especially, pag pinapanood mo yung movie, kailangan kuhang-kuha mo yung mga reaction nila, the way silang magsalita, ng parang accent po nila gano'n. And, nahihirapan po ako nung una sa pagdudub kasi hindi po ako fan talaga ng Korean. Hindi po talaga ako nanonood ng mga Korean dramas. And ang pinakamas nahihirapan po ako sa pagkanta po. Kasi very open. Pinakanta ka dito? Opo. Okay. And very open lang po ako sa lahat na hindi ko po talaga forte ang pagkanta. Pero, Korean pa. Ayan, tapos Korean pa. So, pero nag-aaral, nag-voice lesson naman na po ako. So, okay. And yung sing ko po dun as a young version po, konti lang po siya. Pero I really enjoyed na-experience ko po itong dubbing. Thank you po. Okay, thank you. Thank you, Rose. Naganoon talaga, Fiam. You have to start somewhere. And it's a good thing that you accepted this kasi magandang project to. Yes. Diba? And hindi din lahat nakaka-experience as a baguhan. Oo. Na may experience mo kagad yung first dubbing mo po. So you're playing the role of young Onsip? si Tita Nova. At Tita Ses. Yes po. Tapos si JM. Miss Tisa. Si JM naman, ikaw na magsalita. Wala si JM dito eh. Younger version po siya ni Kuya Boji. Opo, ni Kuya Bonji. And yung character po niya, bagay po siya sa kanya. Bakit? Nonchalant. Yes, very nonchalant po yung character nila. And yung character po namin is makulit. Okay. Makulit din po talaga na maingay. So yung character po ni Jem, hindi po siya nahihirapan doon. Ako po na po magsasabi. Hindi po siya totally nahihirapan doon kasi very nonchalant po siya eh. Yung Swak na swak yung personality niya in super real swak po life. talaga in real life. Kasi very nonchalant talaga. Tahimik talaga ang on-screen partner mo eh, di ba? Ayan. On-screen naman, ikaw Yes. naman, Fiam mo. On-screen partner. Okay, Chuk, sinong next? Don Sermino. I knew it. Mukhang ganun, I knew. Anyways, follow-up, eto po. Oh, pasensya na kayo, madilim po. Ayun, Oo, si madilim Don. kayo kahit yung ano natin. Follow-up ko lang yung question kanina, yung tungkol sa relate. Pero kayo, ano yung pagkakapareho ng character na pinortray nyo or dinab nyo in real life, sa totoong buhay? Like ikaw, Fiam, meron ba talagang pagkakahawig dun sa dinab mo? At ano yun in particular? Siguro po, meron po. Aside sa personality, siguro yung loving siya sa kanyang nanay. Okay. Kasi si Onsi po makananay po siya eh. And gusto niya na po nagpapalambing sa nanay nung bata-bata po siya. So I think yung similar ko po dun sa
Young Unsun. Yeah, may particular scene na talagang parang feeling mo ikaw. Siguro po nung nagpapagawa po ako ng damit. Yes, siguro po, na-feel ko po na parang ako yun kasi may mga times po na gusto kong ginagawan or binibilan po ako ng nanay ko ng damit. Yung character mo ba ligawin din? Parang Hindi ko... yung akin po kasi parang crush ko po si younger version po ni JM. Yung younger version po niya. Crush po namin ang isa't isa siguro. so relate in real life, parang ganun din. In real life po? Thank you po. Next So, yun na yung sagot. Yes. Ay naman, kay Tita Nova, kay Tita Sester, meron ba mga particular scene na feeling nyo, parang ako ito talaga eh. May napagdaanan ko rin yung ganito eh. Yes. Yung friendship, parang katulad ng friendship namin. Nakikita namin yung sarili namin dun sa dalawang matanda. Matanda talaga. Yung character mo ba kayo ngayon? Matanda na tayo, aminin mo na rin. Oo na. Ganyan na ganyan po yun sa movie na Yan, gano'n. Nag-aaway din sila. Pero talaga nalulungkot din ako sapagkat meron din ako nakikitaan sa ating Filipino family na gano'n ang nangyayari. Nagiging materialistic tayo, nagiging makamundo na ang kabataan, na parang nababaliwala ang pamilya, lalo na ang mga lolo at lola. At dito makikita natin kung gaano sila kahalaga sa atin, kung gaano nakakaawa yung gano'n. So, this movie, sana'y magbigay ng magandang aral, mapanood ng mga kabataan, how important ang pamilya, lalo na ang mga lolo at lola na nag-alaga nung maliit ka pa, nung baby ka pa, hanggang lumaki, and then just like that, na parang wala na. Kasi ang iniisip mo na lang, sarili mo. So this is a very dramatic movie. Pero may lesson sa Ang atin. tanong mo yung pagkakahuli sa pagkatao ko. Siguro, hindi na siguro sa character ko, hindi sa character din ni Nova, naming dalawa na, alam mo yung pagmamahal ng isang nanay, ay hindi matatawayo, ibibigay mo yun kahit wala silang ibalik sa iyo. So, in that way, nararamdaman ko yun. Pero ang totoo kong anak, hindi abusado, mabait yung anak ko, ha? Nandiyan siya ngayon, baka naman magalit sa akin. Napakabait ng anak ko, napakaswerte. Pero dun sa tanong mo, I'm talking about the selfless love that mothers have na makikita ninyo dito sa pelikula. Okay po, maraming salamat. And excited kami panoorin. Konting hintay na lang doon. In a few minutes, we'll be screening the movie already. Joe, sino next? Mula sa Rider Studios Philippines, Jojo Panaligan. Jo, tayo ka para kita ka lang may Tita Nova. Parang isang ano lang. Alam lang nila kung nasaan ka nakata. Ayan! Tita, ayan si Jojo. Tanong ko po kay Tita Nova. Dito po. Kasi pakikita ko ba yung dream? Hello po. Tanong ko po, mas challenging or less challenging ba kapag dubbing lang? Kesa sa yung pakikatawan, kasama, tapos naka-costume ka. Kasi syempre dito hindi naman kailangan, hindi makikitawan ka. Mas or less challenging? Yes, may challenge talaga. Because you are, ang ginagamit natin voice. Wala ako doon para umarte. Mas madali kung iaarte ko. Pero ito, umaarte ang boses ko, ang puso ko, ang damdamin ko. That there are times that I have to stop. Wait, be quiet. Wait, ihinga lang ako. Because tumutulo na talaga puhog mo, sipon mo, everything. Kasi you have to feel it. Kung ano yung reaction ng matanda doon.
kailangan yun ang mabasa ninyo sa boses ko. So, hindi ko to ina-acting. Talagang nararamdaman namin.